them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yeah, the deep things of God. But as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yeah, the deep things of God. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yeah, the deep things of God. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yeah, the deep things of God. Now it's touching things offered unto idols. We know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet, as he ought to know. But if any man love God, the same is known of him. And if any man love God, the same is known of him. If any man love God, that love is known of him. If any man love God. The same is known of him. If any man love God, the same is known of him. If any man love God, that love is known of him. If any man love God, the same is known of him. If any man love God, that love is known of him. If any man love God. If any man love God. Da 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 da.
Your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Because the foolishness of God is wiser than the weakness of God is stronger than men. Is strong because the foolishness of God is wiser than the weakness of God is stronger than men. Is stronger than men. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God
Praise the Lord. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon sa magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. Once again, today is Tuesday. Ito po ang ating Tuesday or JCRG Tuesday online Bible study at tayo po mag-aaral minsan pa ng salita ng Panginoon. So, purihin ng Panginoon at salamat sa Diyos for this wonderful opportunity ulit to be in His presence and to study His Word. At praise God, ihanda na po natin ating sarili at tayo po mag-aaral na salita ng Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hello, Sister Carol. Sister Carol, thank you. At yun po, secretary natin ng ating church dito sa San Pablo, Sister Clara Aliasas. Carol, musta kay Brother Rene, ha? God bless you more and more, Sister Carol. Hello, Sister Leonida Lorica, my favorite balay. Musta na balay? Good evening po, Pastor June, Pastor Lily, God bless po. Gandun din sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon, balay. Pagpalain ang inyong mga anak at mga apo at bigyan kayo ng Lord ng mahabang buhay. Alright, Sister Vito Tiberos, musta na ba? Nice to see you. Lagi ka nandyan. Thank you, and God bless you more, Sister Vita. Pagpalain ka at ang iyong buong sangbahayan. Hello, Brother Gedo, San Diego. Maraming pagpapalang gabi po, Pastor June family. Thank you, Brother Geds. And I hope to see you one of these days, kapatid. No? Namimiss na kita, Brad. Long time no see. No? Yan po si Brother Gedo, Brother Geds. Pinakamahusay na barbero sa Pablo City nung unang panahon. Okay. Thank you, Geds. God bless you more. Brother Boyong, long time no see. Boyong, Manungsong, Mangubat. Ano? God bless you more, kapatid. Musta na sa'yo, no? Diyan sa abroad. Musta na rin sa, excuse me po. Musta na rin kay Mrs. Hindi ko alam kung ma-attend pa yun si Mrs. mo, no? Sa church, hindi ko nakikita. Okay, kamusta na lang sa inyo, ha? Brother Boyong at sa Mrs. mo, sa bayan mo. God bless you. Ingatan ka ng Panginoon diyan sa abroad. Alright. Hello, Sister Ruby Rabino. Thank you and God bless you more, Sister Ruby. Good evening po, Pastor Joe, Pastor Lily. God bless. Pagpalain ka ng Panginoon ng lubos. Sister Ruby Rabino. Hello, Lando. Yan po, ating paboritong bayaw. Orlando Malonzo Polintan is watching. Tawag na si Joyce. Asawa po yan ng aking nakatatandang sister. Pagpalain ng inyong bosang bayan. Ano? Diba si Bong? Katatapos ko lang magkape. Yan po si Francis Magbanwa. Ang ating coffee mate. Francis Magbanwa. Musta kay Jola, no? Yan po ang asawa ng aking pamangkin na pinakamahusay na doktor sa bansang Pilipinas. Si Nestle Ann Karingal, ano? My only beautiful daughter. Okay. Yan, nagbabakasyon dito sa Pinas. No? Okay. Let's go na po. Heavenly Father, once again, we come before you, Lord, and we enter into your presence with a humble heart. Anoint us once again with the fresh anointing of wisdom and revelation para po sa pag-aaral namin sa iyong salita. Panginoon, through the Holy Spirit, maintindihan po namin ang mga pinakamalalim na kapahayagan mo sa amin sa gabing ito. And let our hearts be filled
with your faith, Lord, that comes from your word, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Anoint us, Lord. Refresh us tonight. Revive your people, Lord. Heal those who are sick. Strengthen those who are weak. And empower, Lord, those who are weak. And use us mightily for the glory of the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, abutin mo ang mga manlayong kaluluwa, especially maging yung mga hindi pa ligtas, abutin mo sila upang magkaroon sila ng kaligtasan. Thank you, Father God, and all glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Alright, start na po tayo. Sandali na po aking patayin yung isa kong gadget. Alright, are you ready, mga kapatid? Ito po ang ating part 8, no? Excuse me. Part 8 po ng ating pinag-aaralan na title ay What is Faith in the Word of God? Pasensya na kayo. Nalamigan ako rito sa sa aircon. Okay. So, what is faith in the Word of God? Dami na natin natalakay, hindi ko na po re-reviewin para hindi tayo maubusan ng oras. Let's dive into our main topic. At ang main topic po natin ay kabaligtaran naman. Ito pa rin yung series natin, what is faith in the Word of God? Ano nga ba yung mga napag-aralan natin? Banggitin ko lang yung mga points, Faith in the Word of God is taking God at His Word. Okay? At number 2, faith in the Word of God is confidence in God's character. It is faith in God's character. Kaya merong faith in the Word of God. Faith in the Word of God is faith that acts on the Word of God. Kumikilos, may action, may pagsunod, Number 4, faith sees beyond circumstances. Ang faith in the Word of God sees beyond circumstances. Hindi mo nakikita, nandiyan problem, hindi mo dinideny, pero meron ka laging hope, meron kang pananampalataya, and you are trusting God kasi lampas ang tingin mo. Ang tingin mo nandun sa future. At alam mo, you are a winner, you are more than conqueror. Pag pinag-usapan yung mga negative circumstances, mga problems of life, you are a winner and you are called in the Bible as more than conqueror. So, faith sees beyond circumstances. Now, faith releases the power of God. Okay? Maybe next week pag-aral natin yan. Now, ito po yung pinaka-main topic natin. What is faith in the Word of God? So, this is part 8 na ang pag-aaralan po natin ay what faith is not. Ano naman yung pananampalataya na hindi talaga pananampalataya? What faith is not. Akala ng marami, yun yung real Bible faith or biblical faith, pero hindi naman. Kaya meron mga tinatawag na extremes ng mga Kristiyano, lalo na noong 70s, nung talagang bumulusok, nagkaroon ng revival sa teaching ng faith, may mga na-extremes, Excuse me po. Meron mga na-extreme kasi every time na ang Diyos magpapadala po ng revival of healing, revival of winning souls, revival of prophetic revival, revival of faith teachings, laging
laging ano yan nagkakaroon ng sa umpisa extreme, then bandang huli mababalanse. Sabi nga ni Kent Hagin, ang pagre-restore ng Diyos, pagpatanumbalik ng Diyos sa mga katuruan ng Diyos na nangatulog, kapag ito'y ni-revive niya, muli niyang binuksan sa mundo, sa publiko, parang ang kagaya daw niyan ay yung isang malaking dam na may pader, may harang, para hindi tumuloy tubig. Then yung dam ay biglang nabulwas. Nawasak yung pader at lumabas ang big body of water at sumalanta doon sa mga ilog at yung iba ay umhapaw, nag-overflow sa tabi at yung iba naman tumuloy doon sa ilog at na-divide sa mga iba pa mga ilog, at nag-supply ng marami pang tubig, mga fresh water. Ngayon, yung mga umapaw sa tabi, minsan, hindi na bumabalik doon sa, they did not go with the flow. Kaya nagiging stagnant sila doon sa tabi ng bambang, doon sa tabi ng ilog at nagiging putik, nagiging maruming tubig, iniitlogan ng mga lamok at nagkakaroon ng kitikite, mga insekto, nagiging marumi. Bakit? Kasi naging stagnant. Hindi sila naka-go with the flow. Kasi sila naka-go with the flow, papunta doon sa ilog, mananatiling fresh water sila at malinis. Pero dahil nag-stagnant sila, naging marumi. Ganyan ang pagpasok lagi ng restoration of truth ng Panginoon sa mundo. Binubuksan niya yung mga natagong doctrines, yung mga katotohanan na pasamantalang nangatulog o nakatago, ginigising, binubuhay ng Panginoon at kanya minsan pag-introduce sa body of Christ. Yes, ganyan din yung restoration ng fivefold ministry gifts, mga kapatid. Di ba, matagal na wala yung mga apostles, prophets, nanatili sa church, evangelist, pastor, at nakalimutan na yung kahalagahan ng mga apostles and prophets sa body of Christ. Pero ito'y ni-restore ng Panginoon. Sabi nga ni Bill Hammond, nung panahon ng 50s, ang ni-restore ng Diyos na ministerial calling and anointing ay yung ministry and anointing of an evangelist. Nung panahon ng 60s, Then, nung panahon ng 50s. Then, nung panahon 60s, ay ni-restore naman ang pastoral anointing, pastoral office, pastoral ministry or calling. Then, nung panahon ng 70s, ni-restore ng Diyos yung mga teaching, anointing teachers sa body of Christ. Panahon ng 70s, at doon na nga umusbong yung revival ng mga faith teachings, at nagkaroon nga ng mga extreme. Noong 50s, nagkaroon ng revival ng evangelism at anointing and calling of an evangelist, kaya nagmanifest yung mga healing. Yun din ang kasabay doon ay yung revival ng healing. Nandiyan doon sila Morris Cerullo, T.L. Osborne, Reinhard Bonnke, at yung mga A.A. Allen, Smith Wigglesworth, sila, yung mga ginamit ng Diyos mightily sa healing and miracles, parang 50s. Then, so ano sabi ko, 50s ay evangelists, then 60s is pastors, then 70s ay teachers, nung 80s ni-restore ng Diyos, muling inintroduce ng Panginoon ang ministry or calling of a prophet, yung prophetic office or prophetic ministry noong panahon 80s. At nagkaroon din ng extreme dyan. At hanggang ngayon, may extreme pa nga dyan sa prophetic ministry. Pero meron din namang tama. Hanggang ngayon, merong prophetic office, prophetic ministry, maniwala kayo. Ang problema lang, nakakasira lang kasi yung mga ministry na naiwan sa pangpang at nag-i-stagnant at nangamoy na, nagkaroon sekto, naging marumi, naging extreme,
Pero if they will go with the flow, ano, ng lagaslas ng tubig, meaning if you will follow the leading, the guidance, the teaching of the Holy Spirit, hindi ka may extreme. Okay? So, noong 80s, then 90s, nagkaroon revival naman, inintroduce muli ang Panginoon ang ministry, anointing, calling of the apostles. Ano? There are still apostles in the body of Christ today. Okay? Iba po yung 12 original apostles na wala na ngayon. Sila lang yon. Nagbigti pa yung isa. Nag-Judas pa yung isa. At sila yung namatay ay namatay na nasa langit na. Ang tawag dyan ay the original, the Lord Jesus Christ, original 12 apostles. Nag-Judas pa yung isa. Now, after the 12 apostles, basahin nyo ang Book of Acts, napakalinaw, malinaw pa sikat ng araw. Dati nga, merong mga makikita tayo sa Book of Acts na nagsulputan ng mga apostles pa. At isa dyan sa pangunahing apostle, si Apostle Paul. Then marami pang iba, wala tayong pag-aralan niya. And until now, the apostolic anointing, apostolic calling, apostolic office or ministry is still in the body of Christ today. Okay? Ang tawag dyan ay Ascension Apostles. Sa akin yun, yung tawag ko. Meaning, after the Lord Jesus Christ ascended to heaven, namatay na yung original 12 apostles, then, sumulpot naman na natili ang apostolic anointing, apostolic ministry sa body of Christ hanggang ngayon. Hindi yan nawawala. According to Ephesians chapter 4, verse 10, 11, 12, 13, sabi dyan si Jesus, when Jesus ascended to heaven, nag-release siya, nagbigay siya ng gift to the body of Christ, na ang kaloob na yan ay sa ikalalago, ikatitibay ng church o ng body of Christ. Ano yung gift na yun na iniregalo ni Jesus sa body of Christ o sa church? Yan ang fivefold ministry gifts. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, for the edification of the body of Christ, for the maturity of the Christ, for the unity of the body of Christ, for the strengthening, and for the building up of the body of Christ. Kaya kung pagtatatanggalin nyo isa-isa yung ministerial gifts, yan tuwan-tuwa Satanas. Si Satanas ang mahilig magtanggal ng bigay ng Panginoon. Si Satanas, advantage sa kanya yan eh. No? Pati na yung mga gift of healings, miracles, wala na raw. Si Satanas nag-introduce ng teaching na yan eh. Panahon pa ng Reformation yan. Hanggang ngayon, ini-embrace yan ng ibang mga Protestant churches. And praise God, salamat sa Diyos, hindi ako kasali doon. Kasali tayo ay continuationist. We believe na kung ano yung manifestation ng power ng Holy Spirit sa mga disciples sa Book of Acts, hanggang ngayon, yan pa rin hanggang ngayon. Nagmamanifest pa rin. Alright? So, let's dive into our topic. Kung ba't ko nabanggit yan, kasi nga, nabanggit ko yung nagkakaroon ng extreme, ano? No 70s, nirestore ng Panginoon, faith teachings. Nagkaroon ng mga extreme, no? At sasabihin ko ngayon kung ano yung mga naging extreme sa faith. So, pag-aaralan po natin ay what faith is not. Ano yung pananampalataya na hindi naman biblical? Okay? Number one, direct to the point kagad tayo, ano? Okay. Basahin muna natin ang definition sa Bible ng faith. Ano? Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ang siyang alamnan o katibayan ng mga bagay na hinihintay, inaasahan. Ito ay ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Meaning, kagaya ng Diyos, kagaya ni Jesus, hindi natin inabot si Jesus. Nagkatawan tao, naging tao siya noong 2,000 years ago. Malayo na sa time natin yan. Pero bakit tayo naniniwala kay Jesus? And He is now our Lord God, the Savior. Kasi we believe His Word. We believe the Bible.
The Bible is the Word of God. No? Kaya, lumalakad tayo sa pananampalataya. We walk by faith and not by sight. No? At ang atin lang pinangahawakan na totoo yung ating pinaniniwalaan ay ang sinabi sa salita ng Diyos. Kaya yung our faith in the Word of God, ito yung ebidensya natin that Jesus is real. That God the Father or God is real. He is true. No? Kaya hindi lahat ng paniniwalaan mo, yung nakita mo lang, mali yung ganong paniniwala, na maniniwala ka lang kapag nakita mo, to see is to believe. Sabi nga, ang tawag dyan Thomas kind of faith. Bakit? Kasi nung nabuhay na maguli si Jesus, nagpakita siya sa mga alagad, sa John chapter 20, absent si Thomas, nag-momoling yata, baka nasa SM o saan, o nasa Starbucks. Pagbalik niya sabi ng mga alagad, naku, Thomas, you miss one half of your life. Nagpakita ang Panginoon. Oo, niloloko niyo lang ako. Hindi ako niniwala. Patay ng Panginoon. Ito, sasabihin ko sa inyo, unless na makita ko si Jesus, makita ko butas sa kanyang tagiliran at butas sa kanyang kamay, at unless na mahipo ko ang butas niya sa kanyang tagiliran at sa kanyang kamay, I will never believe that He is alive. Ano? Hindi totoo sinasabi na ayaw na maniwala. Then after a week, again, it was Sunday, nagpakita uli si Jesus. At ang una niyang tinawag, Tomas, halika. Tingnan mo ang butas sa kamay ko sa tagiliran. Isuot mo sa butas kong tagiliran, yung daliri mo. At sa amaze ni Tomas, napasabi siya, my Lord and my God. Panginoon ko at Diyos ko. Mismo si Tomas, nung naniwala, tinawag niyang Panginoon niya at Diyos niya si Jesus. Sabi ng mga INC, nagulat lang si Tomas. Hindi talaga Diyos si Kristo. Siya tao lang. Sabi ko naman sa kanila, kung si Tomas nagulat. Sabi nga ng INC, halimbawa, biglang na minakasalubong ka sa pinto at muntik na kayo magkabanggaan. Napasigaw ka, ay, kabayo. Ibig mo sabihin, sa gulat mo, kabayo nga yun. Yun ang katuwid nila. Sabi ko, si Tomas hindi nagulat. Na-amaze siya. No? Namangha siya sa katotohanan, nakita niya that His Lord and His God is truly alive. Kaya sabi niya, my Lord and my God. Ano sabi ni Jesus? Kung si Jesus ay member ng INC, sasabihin ni Jesus, Tomas, nagulat ka, nakita mo ako. Ayan, napagkamalan mo tuloy ako na Diyos. Pero hindi. Ano sagot ni Tomas? Tomas, sapagkat ako'y nakita mo, saka ka sumampalataya. Ibig sabihin, nung makita ni Tomas si Jesus at napasabi siya, my Lord and my God, ibig sabihin, tama yung kanyang paniniwala. Sinang-ayunan ni Jesus, because you have seen me, you believe. Ano yung pinaniwalaan ni Tomas nung makita niya? That Jesus was Lord and God. See? Hindi sinuway ni Jesus kung mali yung declaration ni Tomas. Dapat sinabi ni Jesus, Tomas, maghulos dili ka. Hindi ako Diyos, ako may tao rin kagaya mo. Di ba yung sinasabi ng mga angels? Pag lumulod sa kanya, mga lingkod ng Panginoon, tumayo ka, ako may tao rin kagaya mo. At ang mga tao, pag lumulod kay Jesus, hindi nga niya nire-rebuke. Uy, tumayo kayo, ako may tao rin kagaya nyo. Hindi. Bakit? Totoong tao siya, pero we must never forget that He is God and God forever. And 2,000 years ago, nagbihis siya ng katawang lupa para maging tao at magkaroon ng kamatayan, and through His death on the cross, mabayaran ang kasalanan ng buong mundo. At sino ang maliligtas?
lahat ng sasampalataya, lalapit sa sampalataya kay Jesus na siya ay Panginoon Diyos, tagapagligtas, sila lamang yung maliligtas. Bagamat ang payment o pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ay pangbuong mundo, universal, pero only those who will believe will be saved. John 3:16, whoever believes in the Lord Jesus Christ will never perish but will have eternal life. See, kaya ang salvation conditional. Kailan lumapit ka kay Jesus and believe and receive Him to be your Lord God and Savior. Okay. Now, so, tingnan natin na ito, no? What faith is not. Number one, ano ang pananampalataya na hindi talaga pananampalataya? Faith is not wishful thinking. Hindi ito yung, ang pananampalataya, hindi yung, Lord, sana nga mangyari. Panginoon, nananalangin ako sa iyo, baka sakaling ako'y pakikinggan mo. Nako, mga kapatid, pag ikay nananalangin na gumagamit ka sa prayer mo ng mga salitang baka, sana, hari nawa. Ibig sabihin, you are not sure that God will answer your prayer. No? Para kang bumabaril sa, para kang pumapana na blindfolded na bahala na kung saan tumama. No? Wala kang tinatarget. Ang mga archers, yung game na archery, pag nagpana, may tinatarget sila, yung gitna. Kahit na sa firing, yung nagpa-practice ng mga baril. Ang goal nila ay to hit the mark, the center of the target. No? Meron silang goal, may target sila. Ganyan din ang faith natin. Pero kung sasabihin mo sa prayer, ang panampalataya mo, lagi nagsasabi, Lord, baka po ako'y mamatay na, o baka may mangyari masama sa amin, o baka ako ay hindi nagagaling, o baka malasin lalo ako. No? Ibig sabihin, wala kang pananampalataya. Meron kang baka. Alam niyo kung saan nanggaling ang baka? Kay Adam and Eve. Doon sila ay nahulog sa kasalanan. No? Kasi nung sila ay tinutokso ni Satanas, nakain yung forbidden fruit na yun, tinanong ni Satanas si Eve, hindi sa ulado ni Eve ang memory verse, ang sabi ni Satanas, binubola siya, at tinitingnan ko hanggang saan ang alam niya. Totoo ba, Eva, na pinagbawalan kayo, meaning pinagdamutan kayo ng Diyos sa gitna ng halamanan na makakain ng mga bunga ng pananim o mga bunga ng punong kahoy? Totoo ba na binawalan kayo? No? Hindi naman sa ganoon, sabi ni Eve. In fact, pwede nga kami kumain sa lahat ng bunga ng punong kahoy. Kaya lang, di tama yung umpisa. Kaya lang, wag daw naming hihipuin. Ay, walang ganun sa memory verse. Walang biniling ang Diyos kay Adam na wag niyong hihipuin yung bunga ng tree of knowledge of good and evil. Walang ganun. Meaning, pwede mong hipuin, pisil-pisilin, pero wag mong kakainin. Eh, kay Eve, mayroong additional yung kanyang memory verse. Baka, sabi ni Eve, wag daw naming hihipuin. Pwede naman kami kumain, umpisa tama. Kaya lang, wag daw naming hihipuin. May dagdag. Additional pa. Baka kami mamatay. Hindi sure, ang sabi ng Diyos, once you eat that forbidden fruit, you will surely die. Tiyak kayo mamamatay. Anong kay Eve na memory verse? Baka daw kami mamatay. Hindi sigurado. Nung makita ni Satanas, bobo pala ito, hindi niya alam ang memory verse. Baka daw mamatay at doon pumasok ang lies of the devil. Ang kanyang 100% na kasinungalingan, in-apply din na kay Eve. Hindi kayo mamamatay. Magiging matalino kayo, magiging kagaya kayo ng Diyos. No? At yun, doon bumagsak. Si Eve,
Kinain niya, binigyan pa niya yung kanyang asawa, nakatabi niya. He also gave to her husband that was with her. Ay katabi lang pala niya. Ang kasalanan naman ni Adam, hindi niya nirebuke si Eve. Uy, bawal yan na. O kaya, nirebuke niya dapat sa taas, lumayas ka, ahas, sa pangalan ng, in the name of our God, our Creator. Ay, nako, para mong itinapos Satanas sa kawalan at hindi na siya matatagpuan kailanman. Pero hindi siya nirebuke. Sinang-ayunan pa. At sumama pa kay Satanas. Pinagpalit ang Diyos, their Creator, our Creator, sa isang kalaban na mapagpanggap at sinungaling na magdadala sa tao sa impyerno. See, yan ang pagkukula ating unang magulang. So, faith is not wishful thinking na, Lord, sana, hari na nawa, dinggin niyo po ako. At Lord, nagmamakaawa ako. Hindi mo kailangan magmakaawa sa Diyos dahil ikaw ay sa harapan ng Diyos. Ikaw ngayon ay kahawig ng Panginoong Hesus. Ang katuwiran ni Jesus ibinigay sa iyo. Kaya every time you stand before God, you are standing with the righteousness of the Lord Jesus Christ. Ang tingin sa iyo ng Panginoon, ng Ama, ikaw ay matuwid at ang katuwiran ni Jesus ibinihis sa atin. Si Jesus isang prayer lang niya, dinidinig ng Ama. Why? Because Jesus is the righteousness of God, the Father. Kaya sabi sa Bible, ibinigay ni Jesus sa atin ang kanyang katuwiran. Kinuha niya ang ating kasalanan, nakipagpalit siya at ibinihis naman sa atin ang kanyang katuwiran upang tayo maging katuwiran ng Diyos. 2 Corinthians 5:21. Jesus became sin so that we might become the righteousness of God. And because of that righteousness, every time we stand before God, sa ating prayer, we stand without any sense of guilt, sin, or inferiority. We can come to the presence of God as children of God, as joint heir together with Christ. Kaya no need na ikaw ay magmakaawa. No? Ang hinahanap ng Diyos, hindi yung pagmamakaawa natin, kundi yung pananampalataya natin sa Kanyang karakter, sa Kanyang salita. Yung faith ang hinahanap ng Ama. Kaya never na wag na kayo mananalangin, hari nawa, Panginoon, tugunin mo na kami. No, that's not faith, that is doubt. Lord, baka po mangyari sa amin, that is not faith. That is fear and worries, not faith. So, ano ang number one? Faith is not wishful thinking. Baka kung kalooban mo, Panginoon, sana, oh Lord, it's not a wishful thinking. Ang faith, hindi yung wish ko lang. Ang faith is always sure. Lord, kaya nga sabi ni Jesus sa Mark 11:25, kung kayo'y mananalangin, sampalatayanan nyo na tinanggap nyo na. Hindi sinabing sampalatayanan nyo na balang araw tatanggapin nyo. No? It's not in the future. Faith is always now at present. Tingnan yung definition ng faith. Faith is the substance of things, so for the evidence of things not seen. Now faith is. Minsan sa Greek word, nagkakabaligtad yan. Kaya we can also say, faith is now. Now is faith. Faith is always now. Faith is always in the present tense. Kaya sabi ni Jesus, Mark 11:25, kung kayo'y magpipray, when you pray, believe that you receive and it will be yours or it will be granted unto you. Kung kayo mananalangin, sampalatayanan nyo, na tinanggap nyo na. That is faith. Hindi yung tatanggapin pa lang. Hindi yung sana tanggapin ko. No, that's not faith. Faith is always to believe that you already receive it right now. Kahit wala pa. Hindi mo pa nakikita, just believe with your heart that you already receive it. Nangyayari po yan. Madalas ko na-experience yan. Hindi ako bumabatay sa nakikita ko, sa sitwasyon na negatibo. Bumabatay ako sa pangako ng Diyos. And then, after a few days, or pagkaraan ilang panahon, makikita ko ang resulta. Yes.
nagmamanifest talaga. That's true. So, faith is not a wishful thinking. Ano? Number 2, faith is not mental assent. Ano yung mental assent? Yung naniniwala ka sa isip mo, nag-a-agree, totoo yan. Pero hindi mo naman ma-aksyonan. Hindi mo maaring personal na sa'yo. Hindi mo maipamuhay. You just believe with your head, but not with your heart. And true faith in the Word of God, true faith in the Lord Jesus Christ is believing with your heart, not with your head only. Kailangan, hindi lang isip natin ang naniniwala, pati puso. At kung ang puso natin ang nananampalataya, yan yung faith na biblical. At kung ang puso natin nananampalataya, kung ano yung sampalataya natin, yan yung mangyayari. Kung ang isip lang natin ang mananampalataya, hindi po mangyayari. Ang tawag dyan, head knowledge, faith, or mental assent. Naniniwala ka, nagpatotoo na ang Diyos pinagaling siya, at nag-amen ka, yes, totoo yan. Pag tinanong mo sarili mo, ikaw ba nararanasan mo? Parang hindi totoo sa akin eh. Sa kanila lang yata yun. Ewan ko ba? Hanggang ngayon, nag-iisip ako kung ano nga ba talaga. Yan yung mental assent na tinatawag. Mere intellectual belief. At hindi yan biblical faith. Ang intellectual belief is not biblical faith. It's not real Bible faith. Kasi ang mental belief, naniniwala ka, pero ayaw mong ipamuhay. Ayaw mong maging bahagi ng buhay mo. Yung mga principles of faith. Ayaw mong aksyonan. Ayaw mong sundin ang salita ng Diyos. Ayaw mong ipamuhay ang salita ng Diyos. But you believe with your head. Yes, you believe with your head. Hindi yan ang tunay ng biblical faith. Biblical faith, true Bible faith is faith with your heart, faith in your heart. To believe with your heart. That is real Bible faith. Okay. Number 3, faith is not denying facts. Ang panampalataya hindi dinideny yung facts o yung reality o yung katotohanan. Kagaya siya, sabi ko sa inyo, parang 70s, nung nagkaroon ng Bible ng faith teachings, yung iba na extreme. No? Halimbawa, may bukol, may tumor sa ilong. No? Naniniwala siya na ang Diyos nagpapagaling. Sabi, Brad, napansin ko, meron kang tumor, bukol sa ilong. Napag-pray mo na ba? Napag-pray, magaling na ako. May bukol ka pa sa ilong. Wala akong bukol sa ilong. Tingin mo lang yun. Denying the facts. O kaya, nabalian yung buto mo. O na-fracture o na-injured. Ika ka. And you are, umaakto ka na ikaw ay talagang naniniwala, manpaltiya. I receive my healing. Yan ang faith. No? Then, may nagtanong, Pastor, bakit na-receive mo healing? Parang pilay ka pa at parang masakit ang paa. Hindi. Wala akong nararamdaman sakit. At diretso akong lumakad. That is denying the fact. Ano? At alam nyo, hindi yan ang real Bible faith. Because real Bible faith is to believe the facts, to believe the reality of life. You will not deny the reality of life or the facts of life, but you believe the Word of God. Why? Kasi ang facts of life or the reality of life, merong mas mataas dyan. Ano? At ang mas mataas dyan, mas makapangyarihan sa reality of life or facts of life is the truth. And what is the truth? John 17:17, Father, sanctify my disciples by your word. Your word is truth. See? What is the truth? The truth is the Word of God. Yan ang isa. Pangalawang truth, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So the truth is the Lord Jesus Christ. The truth is the Word of God. Jesus in His Word, they are one.
Kung gaano mo pinahalagaan ang salita ng Diyos, ganun mo rin pinapahalaga si Jesus. Kung gaano ka nasasabik sa salita ng Diyos, that means nasasabik ka sa presence ng Panginoong Jesus. Kung paano sinusunod mo ang salita ng Diyos, because you want to please Jesus and you love Him, kaya you are obeying Jesus. Yan ang dahilan why you are obeying the Word of God. Jesus and His Word, they are one. Kapag ikaw ay hindi nagbabasa ng Bible, wala kang gana sa pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos, that means you are not in love with the Lord Jesus Christ. Kasi ang natural, kapag mahal mo ang isang tao, lalo na pag matagal mo siya hindi nakita, the more na hindi mo siya nakikita, the more na ikay nananabik na makita at makausap siya at biglang sumulat sa iyo. Naku, pag sumulat yan, paulit-ulit mong babasahin yung sulat. Ano? Paulit-ulit mong pahahalagahan yung sulat ng iyong minamahal na matagal na hindi mo nakakasama, hindi mo nakikita, at matagal mong hindi nakakausap. No? Alam nyo, may kanta nung araw eh. Ano nga ba yung kanta na yun? Teka, ano? May magandang kanta nung araw eh. Teka, biglang pinaalala sa akin ng Holy Spirit eh. Sandali ha. Ba itong mga harang-harang na ito? Teka, hindi ito. Sandali po. No? Ano nga ba yung... Okay, saka ko natitingnan. Nawawala yung ano. Yung magandang awit na sabi ay kapag yung love letter ay sinulatan kang love letter ng mahal mo sa buhay, paulit-ulit mong babasahin. At sabi sa awit, pati pirma mo, hinalikan ko. Ano? Nakalimutan kong anong lyrics doon. Kasi marami palang ano yan. Marami palang kahawig na ano. Kahawig na title, love letter. Ay, saka ka na nga. Malilate tayo sa Bible study pag ito ano. So, magandang awit. So, ganun din. Ang salita ng Diyos, it's a love letter from God na kinasasabikan mong laging basahin kasi in love ka. Okay? So now, back to our topic. No? So, faith is not denying the facts. Ganyan ang ginawa at nangyari kay Abraham at kay Sarah. No? Sabi sa Bible, sa Romans 4:19, he did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old, and when he considered the barrenness of Sarah's womb. Meaning, hindi dininay ni Sarah at saka ni Abraham na ang kanilang katawan ay uugod-ugod na, ang kanilang katawan ay patay na. Hindi na sila pwede magkaanak.
Pero, dahil sa kanilang pananampalataya, sa pangako ng Diyos, faith in the Word of God, binuhay ng Diyos ang kanilang matatandang katawan at nagkaanak sila. Si Abraham was already 100 years old, si Sarah nanganak 90 years old. Every time we believe the promises of God, miracle will manifest. When we believe the promise of God. Okay? Kagaya nangyari kay Abraham and Sarah. Hindi nila dininay, yes, matanda na kami. Yes, uugod niya, puro kulubot ng aming katawan. But we believe in the promise of God na sila'y bibigyan anak. Pagka kinalaunan, ano nangyari? Lumakas si Abraham, si Sarah, and I believe na si Sarah nag-rejuvenate ang mga cells sa kanyang katawan at nagmukha siyang bata. Bakit? Sa kanilang pagtatravel, 2 beses na napadaan sila sa 2 kingdoms at nagustuhan ng 2 hari, magkaibang hari yun, magkaibang lugar, nagustuhan 2 pangyayari. Nagugustuhan lagi si Sarah at muntik nang gawing asawa. Imagine, dami na magandang prinsesa sa palasyo, pero si Sarah ang natipuhan. Na-imagine ko, nagmukhang bata si Sarah. No? At gumanda siya. Yes, when we believe the promise of God, magmumukha kang artistahin. Babata ka, kapatid, lalakas ka. Because the Word of God has power to rejuvenate our cells sa katawan, has power to strengthen the weak, has power to heal the sick, has power to change our lives. Okay? Now, pagkala dito, 1, 2, 3, 4. Faith is not blind or silly. No? Ano ibig sabihin blind or silly? Biblical faith is not a leap into the unknown without evidence. It is firmly grounded in the historical reliability of God's Word and His character. Ang pananampalatayang biblical, hindi ito yung nagbubulag-bulaga ka, yung narinig mo sa pastor mo, narinig mo sa evangelist, narinig mo sa iba, basta manampalataya ka, gagaling ka, no? Hindi sapat yun. No? Hindi ito blind faith na sunod-sunuran ka kung ano yung sinasabi ng pastor, sunod-sunuran ka kung ano yung sinasabi at ng iba. Ang biblical faith is faith directly in the Word of God, in the plans of God. Ang tunay na pananampalataya, personal po ito. Ikaw mismo ang dapat nakaranas at ma-experience mo ang katotohanan ng pananampalataya mo at ng magiging bunga ng pananampalataya mo sa pamagitan ng iyong pagtutuon, pagfo-focus mo sa Panginoong Jesus na iyong sinasampalatayanan. Personal ang faith, hindi ito gaya-gaya. Hindi dahil nakarinig ka ng teaching of faith, huy, gumaling yun. Kasi ganito ang ginawa, nag-confess, gumaling. Mamaya, pagkitin ko, faith is not just a formula. No? Ginaya mo ngayon, hindi ka naman gumaling. Bakit gaya-gaya? Because faith is always personal. Personal fellowship with God. Personal belief in the Lord Almighty God. It is personal. Hindi ito yung blind follower ni Jesus. Hindi mo naman masyado sa kilas, sunod kaya sunod, o ginagaya mo yung iba. Hindi gaya-gaya yan. Faith is not blind. It's not silly. Okay. So, ang faith ay personal po yan. Ano? Kaya nga, ilang beses ang gumalis, sakit karamdaman, by using the principle of faith. Pero may mga nagsasabi, kalokohan lang naman mga faith confession, faith declaration, kalokohan lang. Bakit? Ako nagkasakit, hindi naman ako gumaling. 1,000 beses ko lang kino-confess. Yan. Okay? Edo, pupunta tayo sa another, 1, 2, 3, 4, 5. Sa number 5, faith is not a mystical formula or positive confession. hindi basta yung gaya-gaya. Tinuro, kailangan i-confess nyo, gagaling kayo. Faith is not that way.
Pag ginawa, gaya-gaya ka lang na hindi mo naintindihan ang pangako ng Diyos, wala ka naman personal ang pakikipagniig sa Panginoon. No? Wala kang hunger and thirst in the Lord or in His Word. Hindi mo maranasan ang power ng salita ng Diyos. Merong God's part, merong man's part. God's part is to release His power to those who believe. Ano ang part ng tao? To believe. Ano sabi ni Jesus? Mark chapter 9 verse 23. If you can believe, all things are possible to him who believes. See? May God's part, may man's part. Ang part ng Diyos to release His miracle, to release the power of His word, pero may kailangan. Makikipag-cooperate tayo. No? Ang part natin is to believe and to declare from our heart, through our words, through our lips, to declare what we believe. Nandun ang power. Hindi basta declare, hindi mo naman naintindihan. Bakit? Kasi ang sikreto, meron ako narinig na sabi niya, kalokohan naman, ilang years ko nang pinapractice ang faith, wala naman epekto. Kinonfess ko, may sakit pa rin ako. Kinonfess ko, hindi naman nag-materialize. Kasi something is wrong with you, hindi with your faith. Walang problem ang faith with you. Ikaw ang may problem. Bakit? Kasi hindi personal sa'yo. You're just following the formula. And faith is not just a formula. It is a principle and personal para sa Panginoon. Personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. I was healed from tuberculosis by following the principle of faith na tinuturo sa Bible. Every day I declare and declare with my whole heart. Isaiah 53, Jesus took my sicknesses and carried all my diseases, and by His wounds I am healed. Lagi ko dinideclare, sa loob ng isang buwan, I was completely healed. No more tuberculosis. I was healed from hernia, yung luslos, yung bituka bumababa. Bata pa ako, may hernia na ako. At nung ako ay natutunan ko ang faith, ang Biblia, ang true Bible faith, pinractice ko ang principle of faith by believing with my heart and confessing what I believe. That was year 1970 or 80, 1970. 1978. Nung narinig ko ang teaching ng faith, nung inintindi ko at tiningnan ko sa Bible at naintindihan ko, pamula noon sabi ko, Lord, alam ko, I know, Lord, that you already healed me. You healed me on the cross 2,000 years ago. And right now, dinideclare ko ngayon, that you took on my sicknesses and carried my diseases. You healed my hernia. And by your wounds, right now, I received my healing. That was year 1978. Alam niyo kung kailan ko na-receive ang healing? Miracle talaga. Isang araw, pinakita sa akin ng Panginoon. Pinaral sa akin ng Panginoon na yung hinihiling ko ng Panginoon 1978, nag-manifest year 2011. Imagine yung haba ng panahon. Bakit hinumaba ng ganong panahon? Ayaw ba duminig ang Panginoon? No. God is just testing my faith. God is just testing my patience. Sinusubukan lang niya, tinetest. And I passed the test of faith. I passed the test of patience. What is patience? Magkakambal po yan, ha? Faith plus patience. Patience. Sabi nga sa Hebrews 6:12, that through faith and patience, they inherit the promise of God. It will take faith plus patience to inherit the promise of God. Kailangan, habang nananampalataya ka, meron kang patience, naghihintay ka. And what is patience? Patience is waiting on God with the right attitude. May kasamang right attitude. Baka naman naghihintay ka nga.
Puro doon ako, Lord, at 11 years, 20 years, 30 years na ako naghihintay, bakit wala pa? I act by faith in the name of Jesus, I'm healed right now. Lord, bakit wala pa? That's wrong attitude. Kaya nga, patience is waiting on God with the right attitude. Ano yun? Kahit napakahaba ng panahon, hindi pa nagmamaterials, hindi pa nagmamanifest, just remain thanking God, always thanking and praising God. Pagkagising mo pa lang, thank you, Lord, for healing me. Thank you, Lord, for answering my prayer. Praise your holy name, and I will never doubt your promises. Makikita nyo, time will come. You will receive the miracle of God. See? So, ang sikreto po, hindi yung basta nagko-confess ka na gaya-gaya, no? Ang sikreto ito, Romans 4:21, kagayang naranasan ni Abraham. Si Abraham daw, hindi nagduda, ano? He did not waver through unbelief, no? But being fully assured, basahin natin ang Romans 4:21, and being fully assured, or sa ibang translation, being fully convinced, talagang na-convinced, that what God had promised, He was able also to perform. Ito yung naranasan ko. At paragi kong naranasan. Every time I come into the presence of God, seeking something, I declare the promise of God. Kahit gano'ng kahabang panahon, kahit abutin pa 10 taon, wala akong pakialam. Basta I believe that I received the answer right now. Hindi future, right now. At before you release or confessing what you believe, be sure that you are fully convinced that the promise of God is true. Nandun po sikreto, fully convinced or fully assured, sigurado ka, wala kang pagkailangan kahit konti. You are fully convinced that the promise of God is true. Then, you will receive the answer. Okay? Yun ang sikreto, hindi yung gaya-gaya lang. No? Faith is not manipulating God to what you want Him to do. Hindi ito manipulating God. Ano yung manipulating God? Ang example ay, we don't bend God to our plans. No? We bend our heart to His. Hindi yung ikaw gusto mo mangyari yung gusto mo. Ano? Para kang batang spoiled. Tapos may threat ka pa, Lord, tugunin mo ko sa kahilingan kong ito. Dalangin ko na sagutin ako nung crush ko. At pag hindi po ako sinagot, hindi na ako a-attend sa church. That is manipulating God. At prayer yan ng immature. No? Hindi mo pasusunurin ang Diyos sa iyo. Ikaw ang susunod sa Diyos. I-align mo yung iyong desire sa pangako ng Diyos. Ang Diyos ang dapat mangyari, yung gusto niya, hindi yung gusto mo. Pag iyong tinitreat ang Diyos, Lord, pag ako'y pinagpalang, binigyan mo ako ng ganitong halaga na hiniling ko sa iyo, I promise, I will serve you, Lord, faithfully. That is manipulation. I promise, Lord, pag pinagpala mo ako, pag nabenta yung 2 baboy, promise, ang tithes, hindi ko babawasan, ibibigay ko sa iyo. May nangyaring ganyan, nabenta yung baboy. Ni isang kusing hindi nagbigay sa Panginoon. That is manipulating God. Sabi ko doon sa isang may sakit, may cancer of the blood. That was, I think, 30 years ago. Nagba-Bible study ako somewhere dito sa Pablo. De sabi nung may bahay ng kapatid, Bible study ko, Pastor, kawawa yung katapat ng bahay namin sa kabilang kalsada. Bakit? May taning na ang buhay, meron leukemia, cancer of the blood. Ayaw nang palapitin yung mga apo. Lungkot na lungkot siya. Dahil ilang months na lang ang taning sa kanya. Ganun ba? Sabi ko, Sister Reggie, papuntahin mo dito sa Bible study next week. At ating iparinig ang salita ng Diyos. At kung siya tatanggap sa Panginoon, she will receive miracle. Dumating nga. Sabi ko doon sa babae, Mrs.,
Kayo po ba nananampalataya na kapag kayo pinagaling ng Panginoon, maglilingkod kayo sa Kanya? Ay, opo, pangako, maglilingkod po ako sa Panginoon. Gusto nyo tanggapin si Jesus to become your Lord, God, and Savior, as well as your healer. Ay, opo, pangako, a-attend po kayo sa church namin. Ay, sige, opo, a-attend po. Pinag-pray namin, gumaling! Yun ang first and last nakita ko siya. Hindi ko na siya nakita. Siguro after 3 years, nakasabay ko, sumakay ako ng jeep, nakasabay ko. Pastor, may tumawag sa akin, hiyang-hiya sa akin. Pastor, kakaya sa inyo. Ay, kayo pala. Ako nga, ay, kamusta kayo? Yung sakit nyo, kamusta ang kaluso? Magaling na po ako. Completely healed. Magaling. Hiyang-hiya. Hindi ko na sinumbat. Kayo, nangako kayo sa Diyos. Nag-manipulate pa kayo. Nangako kayo. Sabi nyo, pagalingin mo lang ako. A-attend na ako. Sometimes, ang tao hindi faithful. Pero tanda nyo, God is always faithful. Okay. So, faith is not manipulating God. Faith is trusting God even when He does the opposite of what we want to Him. Nanalangin ka, hindi ibinigay ng Diyos kasi opposite yan ng kalooban niya. Kung you still believe in Him, you remain faithful in serving Him. Yan ang tunay na pananampalataya. Kagaya nun si Shadrach, Meshach, Abednego, kaibigan ni Daniel sa Old Testament. Nung hindi sila sumamba sa image ni Nebuchadnezzar, hindi sila lumuhod, tinapon sila sa hordong apoy. Sabi nila, King Nebuchadnezzar, kahit itapon nyo kami sa apoy, kami po'y ililigtas ng aming Diyos. May faith. At kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod sa larawan, sa idol na nilikha nyo. Yan ang faith. Determinado. Iligtas man kami o hindi magbabago ang aming pananampalataya sa Diyos. Ganyan ang tunay na pananampalataya. Whether God answer us or not, hindi tayo nagbabago ng pananampalataya at paninindigan na paglingkuran siya ng may buong katapatan. Okay. Alright. Hanggang dito na lang. Faith in the Word of God is believing, trusting, and acting upon what God has said, regardless of circumstances, because God cannot lie and will always keep His promises. Tapos. So mga kapatid, don't forget to like this video, write your comments. Kung kayo may tanong, titingnan natin. Sasagutin ko. Don't forget to share this video sa mga nangangailangan, sa mga unbelievers, sa mga pastor nangangailangan ng teaching, sa mga mahihina. Share the video. Share this Bible study. Kailangan po ng lahat ng tao ito. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa Bible study namin ito. Napasabalita na tinatapos namin. This part 8 of our long series na What is faith in the Word of God? Marami po salamat, Panginoon, for enlightening us, for filling us with wisdom and revelation, knowledge, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, our teacher. At sa gabi ito, pagalingin mo yung mga may sakit karamdaman. Strengthen those who are weak and provide those who are in need. In the name of the Lord Jesus Christ. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Shalom. God bless you all.